Naging usap-usapan sa social media, scrunchie o ponytail, nagkakahalaga ng libo-libong piso? Yung gusto mo suportahan yung local brand, kaso yung local brand mas mahal pa sa branded. Diyos ko, ganyan na ganyan yung handmade scrunchies sa amin eh. Pulido din ang pagkakagawa, tig 45 each lang. Kayo mga kapuso, hanggang magkano ang kaya nyong ibayad pambili ng panali ng buhok? 10 pesos. 15 to 20 pesos po. Sagad na po yung 20 pesos. Kung go-to style mo ang ponytail, sagot ka ng lola na ito. Hello mga ma'am, si madam. Ito na yung bagong gawa kong design. Mula sa iba't ibang kulay ng scrunchie hanggang sa headband na may pearls, pili na ng size at design. Pero ang good news, hindi ka raw mamumulubi rito dahil ang starting price, 15 pesos lang. Pwedeng panregalo sa inyong mga inaanak. Ang may likha ng mga panali na ito, ang 81-year-old na si Nanay Liza Belza mula Lipa, Batangas. Ang kanyang maliit na business, huwag nyo raw ismulin. Kahit pa 15-15 raw kasi, maganda naman ang pagkakatahi. Pero ang panalong strategy raw talaga ni Lola. Nanay, naka-live na po Hello mga ma'am, si madam. Umaabot ang bentahan niya hanggang dito sa social media. In si Lola. Ayan, pili-pili na kayo sa mga kulay ng scrunchies namin mga mamsi at mag-order na kayo. Yes. Napakalaking bagay para sa akin, lalo na yung pag-live ko sa TikTok. Nakaka-support din sa aking maintenance, sa aking arthritis at sa aking high blood. Pang-apat si Nanay Liza sa 11 magkakapatid at nang magdalaga, hinikayat siya ng kanyang ama na mag-aral manahi. Nung nag-aral ako ng elementary, tigas ang ulo ko, huminto ako. Pinipilit sa akin ng tatay ko na pag huminto ka, mag-aral ka na lang ng dressmaking. Hindi ko talaga hilig yun. Laking pasasalamat na nga lang daw niya at nakinig siya sa kanyang ama. Pinasa ko pa sa mga anak ko. Hanggang ngayon naalala ko talaga tatay ko. Hindi ko talaga makakalimutan. Ang pananahi, nakatahi na nga raw sa pagkatao ni Nanay Liza. Maski noong magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Kasi nga yung work ng papa namin is, minsan okay yung kita, minsan hindi. Ang ginagawa ng nanay, kung medyo kapos, siya yung gumagawa ng paraan. Hindi siya yung magmumukmuk lang. Magbebenta, mananahi, magre-repair para makaprovide sa amin, magkakapatid. Nagpalipat-lipat na nga rin daw sila ng tirahan at kung minsan, kinakailangan pang mangutang. Ang ginagawa namin is lumilipat-lipat kami ng lugar. Tumira kami sa Las Piñas, sa Taytay, Novaliches, hanggang napunta kami sa Quezon City. Pero sa kanyang sipag at tiyaga, dala-dala ang mga sinulid at karayom, napalaki nilang mag-asawa ang 5 mga anak at naitaguyod ang kanilang pamilya. Dahil sa pananahi ni nanay, naturuan niya rin ako na manahi. Kung si nanay, thankful siya sa tatay niya dahil pinush siya na manahi. Ako super thankful din ako kay nanay dahil sa kanya is nagkaroon ako ng hanap buhay. Kinalaunan, nakabili rin sila ng bahay, kung saan tumira sila ng 2 dekada. Nung nakaipon-ipon ako ng pera mga mamsi, nakakuha ako ng hulugan na bahay. Sobrang saya. Iba pa din pala kapag sarili niya na yung bahay. Pero ika nga, ang pagsubok nakatahi rin sa buhay ng tao. Taong 2013 nang pumanaw ang asawa ni Nanay Liza. Dahil may kanya-kanya ng pamilya ang mga anak, nagdesisyon siya na ibenta ang bahay at lumipat malapit sa bahay ng mga anak. Ang pananahi, parang kasama ko na sa buhay. Nandyan parati yung mga gamit ko. Parati kong kasama sa araw-araw. Nasaksihan niya rin ang pagiging business-minded ng mga apo na nagbebenta raw online ng kung ano-ano. Dahil na nga rito, nagkaroon si Lola ng inspirasyon na manahin ng scrunchie. Ang sabi ng aking mga apo ko, Nanay, marunong ka ba gumawa ng scrunchie? Igawa mo kami pamprebe kaysa bumili kami sa iba. Naalok niya mga kasamahan niya na order na kayo kay nanay ng mga scrunchies. Maraming order sa akin noon na direkta. Dahil sa dami ng mga customer, iginawa na rin siya ng mga anak ng sariling social media account, kung saan siya nagla-live selling, ha? Mayroon din tayong headband mga mamsit, pambata. Yan. Bagay na bagay ito sa inyong mga anak. Masaya ako para makipag-usap makipag-ano doon sa mga followers. Ang ganda mo, Nanay. Nalumlog ko naman, hindi naman.
Eto na nga at si Nanay Liza may ongoing panali production. Ito na yung sukat ng large, 28 by 4. Tahiin ang gilid. I-roll mo yung kabila lang. Ang isa lang ang tatahiin parang madukot ang kabila. Pagkatapos nito ay balik pa rin at tuhugan ng garter. I-close na yung maliit na butas. Kailangan gilid na gilid ang tahi. Yan. Ito na yung finished products. Dahil pasukan na naman, mabenta na naman daw ang mga panali niya. Eto na nga at ready na raw mag-mine ang mga buena mano niyang customer. OMG! Ang cute nito, no? Walang iba, kundi ang girls ng youth-oriented drama series na Maka. Grabe yung hair, ang haba. Huwag ka na kasing magpaasa. Mamili ka na. Sino sa kanila? Wala nga, okay, wala. Bakit nga ba must have ang scrunchie sa eskwela? Nagiging importante na may dala kang ipit sa school kasi pag pinawisan ka, syempre itatali mo yung mahabang buhok para laging fresh. Para na, syempre, neat and clean. Ako minsan yung style. Style lang, something different naman kapag from new guy. Iba yung ba talaga kasi mainit sa Philippines eh. So, ayoko yung nagdidikit-dikit dito yung hair ko. So, dapat naka-hair up pag mainit. Ang mga na-check out na panali, irarampa na nila. Sa dami ng mga negosyante ngayon at sa higpit ng kompetisyon, Hello mga ma'am si madam. sinong nagsabing hindi kayang sumabay ng mga gaya ni Nanay Liza? Talaga namang wala kayo sa lola ko.